Naisip mo na ba kung mayroon tayong parang mapa para sa buhay? Alam mo yun, isang guide na tutulong sa atin sa bawat desisyon, sa bawat liko. Well, sa pag-uusap natin ngayon, titingnan natin kung paano nga ba ang salita ng Diyos ay nagsisilbing ganyang mapa sa ating spiritual journey. Oy, teka! Simulan natin dito. Naranasan mo na bang magbuo ng gamit? Sabihin na natin galing sa IKEA, pero wala kang instructions? 'Di ba minsan sa sobrang excited, sinusubukan na lang nating i-figure out kung paano. Pero madalas, saan ba to nauuwi? Sa frustration. Minsan, masisira pa natin yung mismong binubuo natin. Nakakainis, 'di ba? Ganyan din minsan ang pakiramdam natin sa buhay. Parang bigla na lang tayong napunta sa isang madilim na gubat, hindi natin alam kung saan ba ang tamang daan o kung ano ba dapat ang susunod na hakbang. Sobrang daling malito at maligaw, nakakapagod at nakakalula. Pero heto yung good news. Hindi tayo iniwan ng Diyos na mag-isang nagkakapakapa sa dilim. Binigyan niya tayo ng sarili nating instruction manual, ang ating personal na GPS, isang God Positioning System. Ito yung banal na kasulatan, ang gabay na kailangan natin para makita ang tamang direksyon. So, ano nga bang laman ng manual na to? Meron itong 4 na pangunahing gamit na pwedeng baguhin ang buong paglalakbay natin. Okay, simulan natin sa una, ang pagtuturo sa atin ng katotohanan. Alam mo, yung salitang God-breathed, ang ibig sabihin niyan, hindi lang ito basta-bastang libro. Bawat salita may buhay kasi galing mismo sa hininga ng Diyos. Isipin mo to, sa tuwing binabasa mo ang Biblia, yung Diyos na lumikha ng lahat, personal na nakikipag-usap sa'yo. Grabe, di ba? It's an incredibly intimate, direct line. At dito, ito nagiging napakahalaga. Sa mundo natin ngayon na puno ng iba't ibang opinyon, ng fake news, napakadali nating malito at maanod saan-saan. Ang Biblia ang ating anchor. Ito yung nagbibigay sa atin ng matibay na pundasyon, ang katotohanan tungkol sa Diyos na hinding-hindi kailanman nagbabago. Siyempre, hindi lang pundasyon ang binibigay nito. Kasi aminin na natin, sa ating paglalakbay, hindi talaga maiiwasan na maligaw tayo ng landas o makagawa ng maling desisyon. Dito ngayon pumapasok ang pangalawang gamit ng salita ng Diyos, ang pagtutuwid sa atin. At may dalawang paraan to para tulungan tayo, okay? Yung una, reproof o pagsaway. Isipin mo to na parang salamin na malinaw na ipinapakita sa atin, uy, dito ka nagkamali. Pero hindi yan nagtatapos doon. Yung pangalawa, correction o pagtutuwid. Ito naman yung aakay sa'yo pabalik sa tamang daan. So hindi lang nito sinasabi kung ano yung mali, binibigay din ito yung solusyon. Isang magandang analogy dito ay yung sterile techniques sa ospital. Para maiwasan ang impeksyon, kailangan alisin lahat ng germs, di ba? Ganyan na ganyan din ang ginagawa ng salita ng Diyos sa atin. Nililinis nito yung mga germs of sin para manumbalik ang ating spiritual health. Okay, so kapag naitama na ang ating landas at nalinis na tayo, ano na yung susunod Kasi hindi lang tayo gustong itama ng Diyos. Ang gusto niya, ihanda rin tayo. At yan na yung ating pangatlong punto, ang salita niya ay nag-e-equip o naghahanda sa atin para sa buhay. So paano niya to ginagawa? 2 stages to. Una, hinuhulma muna niya yung puso natin, yung ating character, para maging mas katulad ni Kristo. Pagkatapos, binibigyan niya tayo ng mga kagamitan, mga katotohanang natutunan natin, para hindi lang tayo lumago, kundi para may maibahagi rin tayo at makatulong sa iba. Ano ang resulta nito? Nagiging handa kang maglingkod sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa komunidad mo. Dalagala mo yung karunungan na galing mismo sa Diyos. You literally become His hands and feet in a very real way. At syempre, ang lahat ng ito, wala itong saysay kung hindi natin isa sa buhay. Dito napapasok yung pinaka-practical na bahagi, application. Dahil ang isang manual, kahit gaano pa yan kaganda, wala yang silbi kung nakatago lang sa estante. Para talaga lumago ang pananampalataya natin, kailangan natin ng solid food. Okay na okay yung nakikinig tayo ng mga sermon, pero iba pa rin talaga yung ikaw mismo yung nag-aaral at nagbabasa. Yun yung personal na pag-aral na tunay na nagpapalakas at nagpapatatag sa atin. So, paano natin to gagawing habit? Ito yung 3 simpleng hakbang. Una, a fixed time. Pumili ka ng oras kung kailan gising na gising ang diwa mo para ma-absorb mo talaga yung binabasa mo. Pangalawa, a sacred place.
Humanap ka ng isang tahimik na lugar para makapag-focus ka sa pakikipag-usap sa Diyos. At pangatlo, a prayerful posture. Laging simulan sa panalangin na humihingi ng kanyang gabay at pag-unawa. Hindi kailangan ng mahahaba at komplikadong panalangin. Minsan, sapat na yung isang simpleng dasal. Magsalita po kayo, Panginoon, tulungan niyo po akong sumunod. Sa simpleng panalangin yan, pinapakita na natin ang ating pagpapakumbaba at pagiging bukas sa Kanya. Bilang pagtatapos, ito yung dapat nating tandaan. Sa isang mundong pabago-bago, kung saan parang walang permanent na bagay, ang salita ng Diyos ang ating constant. Ito ang tanging fixed, changeless thing na maaali nating kapitan. At ito marahil yung pinakamahalaga sa lahat. Ang pagbabasa ng Biblia ay hindi dapat maging isang checkbox lang sa ating to-do list. It's not about duty, it's about delight. Isa itong personal na pakikipag-ugnayan, isang encounter sa Diyos na buhay na nagmamahal sa atin. Lahat ng gabay, ng comfort at ng buhay na masaganang hinahanap mo ay naghihintay lang sa'yo sa mga pahina nito. Kaya ang tanong na iiwan ko sa'yo ngayon ay ito. Handa ka na bang buksan ang iyong manual,